Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yun, Ingo. Ang sipag natin mag-recording ngayon na. Parang naging twice a week source of papanis na tayo. Kasi twice a week na tayo nag-record eh. Oo, pero kasi yung nirelease natin nung previous episode, hinabo lang natin yun. Talaga? Hinabo lang ba natin yun? Hindi ko na tuloy maalala. Pero, Ito, gusto ko lang mag-thank you sa mga nakikinig sa atin kasi nakita ko finally yung natin, yung retention natin, tumaas na. Ayun. Kasi yung mga nakaraan, ewan ko putang ina kung sino yung mga leching mga makikinig tapos bibitaw. Pwede naman pabayaan nyo na lang na nagpe-play yan sa background nyo. Hindi naman nakakasira ng stats. Although, tingin ko, dahil din kasi sa video, naka-video episode tayo eh. So, ang gagawin namin ito ngayon, Ingo, sa inyo sa mga nakikinig, mag-audio episode muna na lang muna kami. And then, yung mga video episodes, baka gawin namin is i-upload namin sa YouTube unti-unti hanggang makahabol kami sa current episode. Yon, tama. Which reminds me, gagawin ko nga yan. So, yan yung So, kung nakikinig ka ngayon tapos gusto mo ring makita yung YouTube or yung video para makita niyo yung facial reaction namin or kunyari kung para kung naghahanap ka ng single dad, makita mo si Ingo. Hindi. Kung gusto mo makita ng pader na may palitada, yan. Madami kaming yan. Pero alam mo, Tristan, may mga bagay kasi akong hindi naiintindihan sa trabaho ko kasi bagong lipat ako. Si-share ko lang. Tapos bigla akong kasi bagong lipat lang ako sa trabaho. Tapos bigla ko na-realize na may mga instances din pala na kahit hindi tungkol sa trabaho, kahit sa casual lang, may mga bagay din na hindi din tayo naiintindihan. Katulad ng mga kunyari, katulad ng dati kong asawa. Tsaka ikaw din, feeling ko may mga bagay din si Luis na hindi din naiintindihan sa'yo. Kasi, Oo, madami. Kasi di ba tayong mga lalaki, para tayong siguro ikukumpara ko sa pagiging diesel, na talagang kailangan muna nating kailangan i-foreplay ka muna bago ka mag-init? Oo, parang ganun. Pero, kunyari, bagong gising tayo, siguro kahit hindi diesel, kahit gas, di ba pinapainit mo na yung makina para mag-circulate yung unleaded sa buong sasakyan, doon sa makina ng sasakyan, kung hindi masisira. Kasi minsan nagtataka yung mga asawa, well, ako, ang experience ko diyan, pag umaga, pinapagalitan ako ng ex-wife ko kasi una, ex-wife ko na siya. Hindi, joke lang. Pinapagalitan ako ng ex-wife ko kasi parang nakatulala lang ako habang umiinom ng kape. Tapos, siyempre, nung panahon na yun, sabay kami pumapasok sa office. Though, drop off ko muna siya sa office niya bago ako punta sa office ko. So, may mga times na kinakabahan siya baka malate kami dahil nakatanga lang ako eh. Kumbaga parang blank stare lang ako eh. So, pero hindi niya alam na habang nagkakape ako, iniisip ko na kung ano ba yung gagawin ko ngayong araw na to. Pagdating ko sa opisina, sino mga kakausapin ko, sino i-email ko, sino i-follow up ko. Tapos, sabihin ko sa boss ko na ay na-late kasi yon yung mga alibay ko, mga presentation na yun. So, ikaw ba, meron ka ba mga instances na parang misunderstood ka? Yan, yung ganyan, yung nakatanga. Pero sa akin kasi ibang case yung sa akin eh.
Yun 'di ba sabi mo kunyari ikaw nakatanga ka, tapos Oo. sabi mo kasi habang nakatanga ka lang sa umaga, Nag-o-organize na pina-process mo ako. lahat ng mga Oo, gagawin, ino-organize mo. oo. Sa'kin pare ito, 'pag nakatanga lang ako, ito normal 'to sa mga lalaki, ito sa mga kunyari yung mga nakikinig sa'min na mga kababaihan, Hmm. normal 'to sa lalaki na yung minsan bigla lang kaming magiging yung nakatanga lang kami, yung mukhang may iniisip. Si Ingo kasi medyo ibang breed 'tong si Ingo, eh. Marami talaga siyang iniisip, kaya kailangan 'tong maggamot, eh. Ako kasi Okey. Nagka-anxiety ako, eh, oo. ako kasi pare ganito, laging sasabihin sa'kin ni Luis ganito, "Lagi ka na lang nakaupo." Kasi ito sabi ko sa kanya nung isang araw, "Alam mo parang maganda dapat bumili tayo nung robot vacuum, yung nagma-mop." So binibenta ko sa kanya yung idea. Sabi Oo. niya, "Wag na, may vacuum na tayo diyan. Dapat tumatayo ka, lagi kang nakaupo, tsaka nakatanga ka lang diyan lagi. Oo, anong iniisip mo, ganito, ganito." Sa'kin pagka gano'n, yung mga bagay na tipong nakatanga ako, yung tumatakbo sa utak ko, alam mo yung 'pag nilipat mo yung TV, tapos Oo, walang channel, oo. yung Ayun, static lang, oo. static lang talaga. As in minsan nag-i-scroll lang ako sa TikTok o sa YouTube, Putya nagdo-doom pero scrolling, oo. lang pare, static lang. Yung Oo. nasa utak ko as in blank. Pero ang Mm. nangyayari kasi dun, kasi tinry ko ring maintindihan yun, kung bakit nga ako gano'n, Oo. And maraming nawi-weirdan sa'kin yan na sinasabi sa'kin na ang hobby ko daw tumanga. Kasi ba Ah, tinatanong ako, seryoso? "Anong gagawin?" Oo pare, Oo. tinatanong ako, "Anong gagawin mo sa weekend? 'Di ba kayo lalabas?" Sabihin ko, "Wala, sa bahay Hmm. lang kami." Or 'pag ako tinatanong ko yung mga naging kaibigan ko dito sa Australia, "Anong gagawin mo sa weekend? Anong ginawa sa weekend?" "Wala, sa bahay lang." Sabi ko, "Anong ginawa mo?" "Wala, sa bahay. Just, keeping myself." Sa'kin kasi yun yung way ko na para yun yung pinaka-way ko para mag-recharge Oo. ng aking social battery. Hmm. Parang kumbaga, yung time na nakatanga ako at nagkakaroon ako ng static na tumatakbo sa utak ko na, Oo. "Shh." Yung gano'n. Ano, yun yung way ko Nagre-recharge ka para nun, yung oo, recharge mo. nagre-recharge ako. And parang kumbaga parang ine-empty ko yung thoughts ko. Oo. Na madalas hindi nage-gets ni Luis yun kasi laging ang sa tingin niya, nakatanga lang ako or Oo, kasi parang parang unproductive yung oo, datingan, eh. unproductive para sa kanya. Oo. So yun yung yung Ako sa'kin. masingit ko lang, kasi naalala ko nung siguro mga 3, 4 or 5 years ago nung nag-a-apartment pa kami siguro mga 3 years ago nung nag-a-apartment pa kami nung ex-wife ko. Nadatnan niya ako one time sa apartment namin na nakahiga at nanonood lang ng TV. Nanonood lang, nag-ne-Netflix lang. Tapos sinabi niya, "Aba himala, na nanonood ka lang, nagchi-chill ka lang diyan." Kasi ano, parang everytime na nakakita niya ako sa apartment, either naglalaba ako, naglilinis, nagluluto, basta lagi akong may ginagawang productive. So Tangina sa yung gaganong type ka pala na yung dapat may ginagawa ka. oo, maliban lang kapag na-hook up ako sa isang game. Kapag na-hook ako sa isang game, it's over na, it's over. Oo, yun yung mga tipong 'pag na-hook up ka sa isang game akala ko nagpakamatay ka na, kasi parang tangina nawawala. Oo, hindi mo na Non-existent, 'Pag mini-message mo hindi sumasagot, Mini-message ko rin si Faye dati, parang, "Faye, nakausap mo si Ingo?" "Hindi." Tangina buhay pa kaya yun? gabi niyo na ako makakausap niyo 'no, kaya kinabukasan. Pero anyway yun, ga 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 ayun, pero nage-gets kita dun na na kailangan mo nga talagang mag-recharge tapos makatanga. Kasi feeling ko sa state mo, parang anda kapag productive ka, ang daming dumadaan sa isip mo, Kaya talagang kailangan mo yun na, "Op, Mm. okey na ako magdu-dump na ako ng laman ng utak at kailangan ko Kumbaga ng." para kang kumbaga sa PC yung parang nagde-defrag ka.
Oo, 'Di oo. ba? Yung Oo, ino-organize mo lang lahat pero nakatigil lang yung PC, pero yung oo. ginagawa niya yung mga blankong space, inuurong lang niya lahat ng mga files. Parang gano'n Lumang nangyayari siguro sa'kin. lumang reference yung defrag, oo. Oo, sa mga batang nakikinig yung pagde-defrag, maintenance yan sa PC dati para bumilis yung takbo ng hard drive ninyo. Pero ngayon Oo. kasi hindi na yata nangyayari yung Hindi, mabilis na yung ano, defragmentation eh. ng PC Oo, or mabilis na i-Google yung hard ninyo drive, eh. kung ano yan, PC defrag, yun yung ginagawa. So, ako kailangan ko yun, tsaka isa pa, ang isa pang hindi naiintindihan, kunwari ano, nag-aaway kayong mag-asawa. Hmm, Tapos, kasi tayong mga lalaki, madalas, ito hindi naniniwala yung misis ko sa'kin dito, eh. Kasi ano sabi yun? ko na madalas nagpapasensya lang ako na marami akong pinapalampas na kunyari may sinabi siya, Hmm. hindi ko na kumbaga hindi ko masyadong ina-absorb, hindi ko dinadamdam. Pero yun pala, nangyayari nagba-bottle up yung mga nararamdaman ko. Ay gano'n? Tapos oo, tapos Hmm. pagka, umabot sa point na parang puno ka na, bigla kang sasabog at bigla kang mag-o-open up ng mga bagay na nangyari nung mga nakaraan. Tapos akala ng misis mo nakalimutan mo na yun na parang hindi Akala ng pinalagpas mo misis ko lang, na oh. parang, binabalik ko lang yung mga nakaraan. Hmm. Feeling niya sinusumbat ko lang na pero yun pala, ano pala yun, dahil may 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 tendency ako, eto para sa'kin, may tendency lang kasi ako na yung mga bagay na mga marami kong pinapalampas na, "Hindi, okey lang yan. Hindi, okey lang yan." Parang gano'n. Oo. Tapos pagka nag-express na ako ng nararamdaman ko, so siyempre galit na galit ka na. Ang nangyayari, masasabi naman ng asawa mo, "Naku, may anger issues ka. Kailangan mo ng anger management." Na minsan, minsan lang tayo mag-express ng nararamdaman natin, eh. Pero feeling ko, sort of may point si Luis na hindi naman anger management, pero instead of bottling up, kasi parang lumalabas kasi na ano, eh, na baka siguro nung sumabog ka nun, eh, talagang galit na galit ka, parang nagtimpi ka nun. Siguro sa anger management, though hindi pa ako nakapunta sa mga ano, therapy regarding anger management. Baka kailangan mo lang talagang ilabas at wag mong kailangang ipunin kasi Oo. lumalabas, parang may anger issues ka, eh. Oo, yun nga. Yung parang minsan kasi gagawin mo nagpapasensya ka lang naman, eh. Tapos 'pag napuno na yung pasensya mo or naubos na yung pasensya mo, bigla kang sasabog ta's magmumukha na parang may anger issues ka ta's galit Oo. na galit ka bigla, parang gano'n. In reality inipon mo lang talaga. Oo, in I reality mean napuno ka lang, naipon. eh. Oo, Hindi naipon. mo lang kasi sinasabi before, na parang hindi ka rin aware na nagba-bottle up na pala yung nararamdaman mo. Hmm. Pero ngayon nga hindi na, eh, parang mas maganda na yung ano ko ngayon, eh. Nung tumanda na ako parang mas maganda na yung pagma-manage ko, eh, na parang kahit naiinis ako paminsan-minsan, minsan hihiritan ko na lang na ano, konting mga hirit na lang. Oo. Tapos o kaya ginagawa ko, nagwo-walkout na lang ako or Hmm. magda-drive ako kunyari mainit yung ulo ko, magda-drive ako. Tsaka nakikita ko na rin yung trigger sa'kin is pagka ano, 'pag pagod ako. Ah, Parang mas madaling siguro uminit, oo. parang siguro ganito lang yun, eh, parang ang medyo na-compare ko rin na naman yan sa mga anime. Sa Naruto, 'di ba nasa loob niya yung Nine-Tailed Fox, 'di ba? Oo. 'Pag nai-stress siya, Nawawala nawawala yung yung seal. grasp niya dun Oo. sa seal nung Nine-Tailed Fox, Oo. sumasabog yung Nine-Tailed Fox. So naisip ko, tangina parang ganun yung nangyayari sa'tin. Kunyari stress na stress ka, yung grasp mo sa feelings mo na nailalabas mo. Kasi parang humihina yung pagkaka-seal mo dun sa feelings mo. Parang dun ko lang siya na 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 nagagawang analogy na parang, oo nga 'no, parang tama nga 'to 'no. 'Pag galit na galit ka, dapat 'yan tinitimpi mo sa sasabihin mo lang siya sa tamang panahon, sa tamang paraan. Pero pagka pagod ka, nawawala yung kontrol mo sa sarili mo. So ako naisip ko yun yung trigger ko 'pag pagod, yun. Kaya guys, para
para makapanood pa kayo ng mga iba pang life lesson, manood kayo ng Naruto Shippuden. Oo, dapat manood kayo. Hindi lang Naruto Shippuden, pati yung bata pa si Naruto panoorin niyo yan. Maganda Ay, yan. Shippuden ba yung teenager na siya Oo, nun? Shippuden yung teenager na siya, eh. Okey. Pati yung bata pala yung bata. Oo. 'Wag na kayo manood ng Boruto, parang bullshit Oo, yung hindi ako Boruto. pinapanood ko rin yung Boruto, yung mga alien, pero ay hindi, binabasa ko lang pala yun yung manga, pero puwede. Pero ito Yun, feeling ko pero ito feeling ko magiging paborito 'to ng mga ano, mga ibang tatay. Pare yung pagiging friendly sa ibang babae ay na oo. minsan akala ng mga partners natin na nilalandi natin. Kasi naalala ko Actually yung minsan nga ay hmm. sorry, go, Ingo. Hindi, sige, ikaw Hindi, muna. sige ikaw na, nanggigil ako ng konti, pero sige ikaw na, go. Hindi kasi naalala ko dati nung bata-bata, sobrang bata pa natin, siguro mga 21 or 20 ako nun. May nagregalo sa'kin sa ano, sa opisina ng ano, ng t-shirt, tas babae. Tas sinabi ko sa girlfriend ko nung time na yun, which is yung ex-wife ko. So, parang sabi ko, "Uy, binigyan ako ni ano, ni Girl Lalou." So, para sa akin wala yun. Kasi wala naman talaga yun, eh. Tapos may mga iba pa akong kinukuwento ng mga ka-office mate ko na babae na may basta nagkukuwento lang ako kung anong ginagawa nila. Tapos sa akin, parang wala sa akin yun kasi for me hanggang hindi ka nag-e-express ng intention na kasi dense ako, eh, na oo nga 'no, baka dahil din siguro dense ako. Anyway, dahil Pero nga sasabihin ko nga yan, oo, dense ka kasi Ingo. pero ayun nga, for me, hanggang hindi ka nag-express na express na gusto mo ako, gusto mo makipag-date, yada yada. Para sa akin wala 'yan. Parang hindi ka wala kang mapapala sa akin, gano'n. So, nagagalit sa akin yung misis ko no'n dahil nga sinasabi niya sa akin, "Ano ka ba, napakatanga mo, lagi akong sinasabing gano'n. Gusto ko nun." Tas sabi ko, "Di hindi ako gusto nun. Kasi alam naman niya na girlfriend kita, nakita naman nakita ka naman niya, bla bla bla." Tas yun, lalo siyang naiinis sa gano'n. Kapag sinasabi ko sa kanya na parang ano, sort of, ano yung ano, ano yung bagong term na shit, nakalimutan ko naman sinabi ni Gaslighting ba Ramil. yan? Ayun, gaslight, oo. Parang dati pa pala, parang gina-gaslight ko siya na parang, "Ano ka ba? Hindi naman niya ako gusto, bla bla bla." Yun, parang gina-gaslight ko siya nung time na yun. Nung mga panahon na hindi pa uso yung gaslighting na term. Pero kasi isipin mo, eto sa-side ako sa ano, sa misis mo, kasi 'pag Hmm, misis mo babae siya, eh, alam niya yung galawan ng mga babae. So 'pag sinabi niya sa'yo na, type ka niyan, alam niya yun na, siya, oo nga type ka niyan. Pero ang hirap nito, sa inyong mga babaeng nakikinig naman, o sige sinabi niyo sa'min, type kami niyan. Ano gusto niyong i-react namin? So, kung para masagot niyo yung tanong 'to, mag-comment kayo dito sa Spotify, may comment, sagutin ninyo. Kunyari ah, sinabi nung asawa ninyo, may nagbigay kagaya ng sitwasyon na oo. linggo, may t-shirt ganito, ganito, ta's naramdaman niyo, "Tangina may May crush gusto, sa may gusto, boyfriend ko 'to, o sa asawa ko 'to, mm. nilalandi niya 'to, Ta's sinabi mo sa asawa mo na, may type ka niyan. So, anong dapat i-react ni asawa mo? Sabihin mo, "Oo nga, eh." Gano'n ba? So, i-comment ninyo yan dito sa Spotify. Kasi sa'kin kasi ganito, sa'kin kasi ang kaya ako nagre-react sa ganyan, yung misis ko hindi nagsasabi ng mga ganyan, eh. Oo. Kasi wala namang gumagawa sa'kin ng mga ganyan, eh. Akala ko nilalagyan lang ng betsin yung pagkain mo. Hindi, hindi. Hindi, kasi hindi naman siya yung nagluluto dito, eh, so Ay, hindi niya magagawa. safe, safe. So, ano, ang sa'kin na ganyan, kunyari may mga ganyang nangyayari, ang kunyari friendly ka yung sabi mo Hmm, friendly ka sa mga babae. Ako kasi karamihan ng mga kaibigan ko talaga mga babae. oo. As in, most of na mga kaibigan ko babae talaga.
ang mga nagsasabi lagi sa'kin na ganyan na, "Oh, masyado kang malandi." Yung mga kapwa ko lalaki, Oo. sasabihin ako, "Malandi ka kasi Tristan, eh, kasi ganito, 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 ganito." Na para sa'kin naman, ako kasi meron akong pakiramdam na mas kampante kung kakwentuhan yung mga babae. Ma Dati, Oo. na parang Hmm. kasi yung mga nasasamahan kong mga ka-group dati na mga lalaki na mga nagiging kabarkada ko, yung medyo ang mga trip na yun magbe-beer house, yung mga, Oo. "Oh, pare mga chicks yan. Oh, pare inom tayo." Puro mga gano'n. Eh, ako kasi hindi ako masyadong gano'n. Hindi talaga, parang sabi nga sa'kin ni Luis, malakas daw ang feminine side ko. Mm. Hindi naman ako bakla, pero Oo. malakas daw yung feminine side ko na mas magaling daw akong kasi daw ano daw, ah, parang sabi niya madaldal daw ako, makuwento, Oo. tapos magaling din daw akong makinig, na kaya daw yung mga babae mas gusto talaga daw akong kasama Kausapin, or oo. kausap, gano'n. Hmm. So, parang tsaka nagiging komportable sa'kin yung mga babae. So, anong nangyari yung mga ibang kaibigan kong mga lalaki dati sasabihin lagi sa'kin, "Malandi ka kasi, nilalandi." Yung parang lahat na lang ng kausapin mo nilalandi mo, na parang hindi gano'n. Pero kunyari ikaw, nakikinig ka ulit ngayon dito, ikaw yung Hmm. misis ni sabihin natin sino ba yung listener natin, si Jake, Oo, yung si Jake. nag-message sa'tin, o yung misis ni Jake. Kung si Jake may mga kaibigang babae ta's kinukuwento naman niya sa'yo, ibig sabihin niyan ano yan, wala talaga yun. Hindi wala siyang pinaplano, wala siyang ginagawa. Matakot ka pagka hindi nagkukuwento si Pe mister mo. pero oo nga 'no, kasi parang sala sa init, sala sa lamig. Kapag lagi mong kinukuwento yung isang particular person, iisipin ng partner na, "Tangina interesado 'tong ano, 'tong jowa ko dun sa kinukuwento niya." Pero kapag hindi naman ano, pero 'pag hindi naman kunento, ta's bigla na lang nakakita na ano, na magka-chat pala kayo, pero yung chat niyo is more on mga hobbies lang, walang ano, Hmm, walang something-something. Iisipin naman nun, eh, "Tangina hindi kinukuwento sa'kin 'to, siguro naglalandian yun. 'to outside ng chat." Gano'n. Yun yung mahirap. And eto babasahin ko lang yung nag-comment dito sa YouTube na kung ano ka, kung Patreon ka, kaya mo mag-comment ng real time dito sa ano, sa episode. Kagaya ng comment nito ni Kian Arlegui ng Topak and Tantrums, pakinggan ninyo yan. Oo, every Monday release ng ano nila, episode. Oo, tuwing Monday release yan. Kaya pala naiimbierna ka sa mga bakla, malakas ang feminine side mo. Gago. Pakinig mo rin 'to kay Kian, tarantado. Pero yun, ano ba yung sasabihin ko? Yun nga, pagka hindi mo kinukuwento, pero ako kasi never akong hindi nagkuwento, eh. Lagi Hmm. kong kinukuwento. Kunyari ngayon, yung team namin sa office puro babae, Hmm. eh. Ako lang yung lalaki, eh. So, yun lagi kong kinukuwento, "Oh, ano ba si ganito, 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 bla, bla, bla." So, alam ng misis ko, tsaka hindi rin kasi selosa yung misis ko. Oo. Kumbaga parang wala, ano lang, or minsan wala pa nga yata, hindi ko nga alam kung meron ba siyang sinabi sa'kin na type ka yata niya. Or minsan lang sasabihin lang niya sa'kin ano, masyadong maano, maka ma ma Ma-touchy. mahawak yung isa mong kaibigan, Ah. parang gano'n. Yun yung sasabihin lagi sa'kin, eh, masyado siyang mahawak, ganito, ganito. So, ako nag-iingat lang ako na pagka medyo Akala ko nagiging mahawak, akala ko sabihin lumalayo mo madami kasing puwedeng hawakan sa'kin. na. Yun, sinasabi lang niya sa'kin na, "Oh, parang medyo mahawak yung ganito." Ang laging sinasabi lang sa'kin ng misis ko, malakas daw ako sa mga matatanda. Gusto daw ako lagi ng mga matatandang babae. Yung mga nanay. Yung mga nanay daw, parang lagi daw yung gustong-gusto daw ako lagi ng mga lola, ng mga Oo. nanay, na parang 'pag yun para kasing lagi ako nakikipagkuwentuhan, pati sa mga palengke, eh. Hmm. Nakikipagkuwentuhan ako ta's hihingi ako ng mga free na buto-buto, mga gano'n. So, binibigyan ako. So, masarap pa pala ano, isama sa ano 'no, sa palengke.
So, mga gano'n. So, yun na yung sabi ng misis ko. Yun. Meron ka ba? Ano? Meron ako isang idadagdag Sige. pala, Ingo. Oo. Ito na-experience ko 'to dito sa Australia, eh. Hmm. Yung pagka nagiging parang gentleman ka, tsaka yung parang may nakita akong babae na nakita ko, maraming dala or mabigat yung binubuhat, Akala ko kaobisihin sabi mo ko. buntis, eh. Oo. Hindi, yung mga mabigat yung sabi ko, "Tulungan na kita, ganito, ganito." Oo. Dito, parang mistaken siya, yung chivalry sa mga lalaki, Sa mistaken siya western. as pagiging Okey. sexist. Parang Oo. closet sexist ka na parang, I'm an independent woman, Magagalit ka why are you sa'yo. helping me?" Oo. Gano'n. Na alam Woke ko na na uso na 'yan feminista. sa mga feminista sa Pilipinas, eh, na Oo. parang, "Ano, tingin niyo hindi namin kaya, bla, 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 bla." Na parang tayo naman kasi, hindi naman natin iniisip na hindi nila kaya, eh, Oo. 'di ba? Parang ano, siguro baka Mukhang nahihirapan or baka oo, or mahirapan. nilalagay lang natin sila sa pedestal, parang Hmm. gano'n na. Sa'kin, yung Oo. mga babae kasi dapat talaga 'yan inaalagaan, eh. So, madalas nagkakaroon ng, um, misunderstanding na, Hmm. "Bakit tingin niyo ba hindi namin kaya?" Hindi lang siguro nage-gets nung mga ibang babae or ng mga quote unquote independent woman daw. Independent Na woman. ano, na kagaya ni Francine na putang-ina nagpapabili dito, hinihingi kay Andres, hindi binigay, paano ipapadala, 'di ba? Itong Francine Acosta na 'to. So, yun. Telepathic. Pero pero yung ano, yung chivalry na yan, though feeling ko itong kuwento na 'to is not related dun sa sinasabi mo. Ano, tawag dun, mer so may kasambahay yung katropa ko. Ang ano, itago natin sa pangalan na Zexy Yaya. Si Zexy Yaya, ang daming dalang bag kasi sanggol pa yung mga bata pa yung mga anak nung katropa ko nung time na yun, eh. So, ang dami niyang dalang bag. Sa'ko naman, si Zexy Yaya medyo may itsura siya as compared sa ibang yaya. Mm. So, parang ako muntik ko ng sabihin sa kanya na, "Uy, tulungan na kita diyan." Na parang napigilan ko lang yung sarili ko dahil nasa harapan ko yung ex-wife ko nung time na yun. Pero bakit mo pipigilan wala namang masama kung tutulungan mo, pero kung yung yaya ba is, pangit, okey lang na tulungan mo? Yun nga, eh, parang parang magtataka yung mga ibang yaya na, "Tangina 'to porket mas bata yung yaya na 'to, eh, may itsura, eh, tutulungan at i-ano, dadalhin yung mga bag sa kotse." Yun. So, buti napigilan ko. Ta's shinare ko naman yun sa misis ko that time. Sabi ko, "Muntik ko ng kunin yung bag." Yun. Ta's natawa lang siya dahil parang nandidiri siya sa'kin dahil parang atchay killer daw ako. Chay killer ka, Oo, Chimay killer ka. oo. Chimiaa. O nga sabi dito ni Francine, habang may tatayhod, chivalry is not dead daw, naks. Oo naman. Chivalry, May timber. hihingi lang kasing pabor sa'kin yan kaya ganyan yan, kaya sinasabi niya yan dito. So, 'di pero yun, isa pang naalala ko din, kunwari ito, 'pag minsan kasi 'pag mag-asawa na kayo sobrang komportable na kayo. Well, sa'min kasi, ngayon, sa misis ko, yung Hmm. parang medyo kunwari sinabi niya sa'kin, "Ano bang gusto mo sa birthday mo?" Kasi birthday ko na nga, 'di ba, sabi ko birthday ko na bukas, 'di ba? So, "Ano bang gusto mo Yes, sa birthday talaga. mo?" Ganito, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, "Wala naman, basta." sabi ko, kasi sabi ko, "Ano kasi, nasa akin na kasi lahat. Yes! Si ano, Daniel Padilla ang puta. Oh, Nasa akin na kasi lahat, eh, wala na akong hihilingin pa basta nandiyan ka, kasama kita, masaya na ako." maski Yun na sino yung ka man. birthday ko.
Sabi na ng isa, ulol, paluin kita ng bote sa ulo, eh. Pero minsan kasi kunyari ayan, tatanungin, "Ano bang gusto mong bilhin? Anong gusto mo?" Bla, bla, bla. Ano, eh, kunyari sa'kin, wala yung totoo kasi wala talaga. And alam ko Hmm, rin naman kasi na parang 'pag meron naman akong gusto, puwede ko naman bilhin. oo. Na hindi naman kailangan 'pag porket birthday mo feeling special ka, Hmm, hindi naman wala. Sa'kin nga wala, eh, parang wala lang. parang regular day lang. Oo, regular day lang na minsan hindi mo naman kailangan na ipakita na special siya or ganito. Hmm, Lalo na kung kunyari napapakita mo naman sa asawa mo na special siya araw-araw, eh, oo. 'di ba? So hindi mo kailangan ng isang special day na special. Hindi mo kailangan na magkaroon ng okasyon para iparamdam yung pagmamahal mo dun sa asawa mo or sa mga anak mo. Ah, So, kaya minsan dapat well, baka siguro din kasi minsan yung mga babae gusto rin nila sila rin yung tayong mga siguro yun naman din yung hindi natin naiintindihan sa mga lalaki na yung kunyari may Valentine's Day, may oo. ano, na dapat, "Oh, ano mo naman, paramdam mo naman sa'kin na special ako, ganito, ganito." Na parang sabi ko naisip ko sa mga gano'ng babae naman, ba't hindi ka ba napaparamdaman na special ng mga karelasyon Pero mo? pero actually, 'yan yung ano, eh, isa sa mga magulo pagdating sa mga anyway, sorry, i-ano, Sige, 'yan yung isa sa mga magulo sa kapag may karelasyon ka. Kunyari, meron ka namang karelasyon, tapos independent siya. I mean, strong yung personality niya. Hindi mo din alam kung ano ba yung trip niya. Gusto ba niya na i-celebrate niya yung birthday niya? Gusto kahit na sinasabi niya na, "Hindi, huwag na natin i-celebrate." Kasi minsan parang napansin ko, may mga iba kasi akong kakilala na ano, na sinasabi niya na ayaw niyang i-celebrate yung birthday, gusto lang niya mag-isa. Pero parang deep inside, gusto pala niya ng cake, gusto pala niya na ah, may kandila yung cake, yung mga simple lang naman, pero gusto pala hindi i-surprise siya. surprise, hindi naman totally gusto lang niya na na totally wala, yung pala parang siguro hint na yun na parang mag-effort ka naman para alamin, parang yun nga, i-surprise ako na kahit Oo, simple man lang. pero yun yung mahirap sa mga babae, mga maeme. Yung mga alam mo yun, mga Oo, lumabas ako diyan, Di mga joke lang. yung may mga pakipot na kahit sabihin mo na lang kung gusto mo, kung ito, yun yung hindi nila naiintindihan sa ating mga lalaki. Kasi tayo, we see things as it is. Oo, Kumbaga, black simple-minded lang or tayo, eh. white, Oo. 'di ba? Black or white. 'Pag sinabi mo sa'king in between, walang mga gray area, eh. Basta Hmm. oo o hindi. Tapos kung gusto mo ba o ayaw mo. 'Pag sinabi mo sa'kin na ayaw mo, o eh, okey, eh, di hindi. Hindi na yung At gagawin saka ko. parang yung ano, kunyari nasa restaurant kayo, tapos dumating na mga order niyo, tapos sabihin, patikim nga, ta's titikim siya. Ang sarap pala nito, ta's titikim ulit siya. Parang gusto ko sana sabihin, "Bitch, puwede tayo umorder ng isa pa para sa'yo, kasi kulang sa Tangina akin 'to, patay eh." gutom yung ka-date mo, Kasi kulang okey lang naman na umorder pa ng isa pa, parang gusto kong yun, like kung sinasabi na walang problema if magdagdag pa tayo ng order. Ang may problema is 'pag ako nabitin dito dahil gusto ko 'tong in-order ko na 'to, eh, yun. Ayan, speaking of yung mga restaurant, yung mga order. Ito lagi yang misis ko, eh, tatanungin ako, "Oh, ano, saan tayo kakain?" Ta's 'pag nagsabi ka na 'pag sinabihin mo, "Hindi, ikaw na mag-decide." "Hindi, ikaw na, okey lang ako." Oo, Ta's sasabihin putya. ko, "O sige, dito tayo kumain." "Eh, ayoko dun, eh." Putang Oo. ina, isa tayo. Kaya nga sabi ko, "Ikaw na." Parang alam ko naman nagbibigay kayo ng effort na Oo. bigyan niyo ng konting boses yung mga asawa ninyo. Pero yun nga, kayo yung maraming arte, eh.
Pagka sa mga kakainin, Pagka oo. ayan sinabi ko, "Oh, dito tayo kumain sa ganito." "Eh, ayoko dun, hindi ko gusto yan, eh." So, ako kasi may ugali pa naman ako na pagka yung kasama ko, hindi nakita Hmm, kong hindi nag-e-enjoy, oo. wala hindi na rin ako nag-e-enjoy. Oo, kasi Parang magi-guilty ka, eh. Mag sa'kin yung fulfillment ko sa lahat ng mga bagay, kunyari yan sa mga pagkain sa restaurant, 'pag nakita ko nag-e-enjoy yung kasama ko or natuwa yung kasama ko, kahit hindi ko masyadong gusto yung kainan, masayang-masaya na ako nun. Masaya yung kumbaga fulfilled na ako nun. hmm. Kaya kaya ako minsan, kapag gano'n, dati nung may asawa pa ako, ang ginagawa ko, kumakain talaga ako ng ano, mag-isa. Do'n sa mga restaurant or mga kainan na hindi ko usually nakakainan. Kunyari, ano, yung World's Chicken Sa Glorieta, sa Glorieta pare. oo. Hindi ako kumakain kapag sabihin natin, kunyari may ka-date ako, hindi ako kumakain sa World's Chicken 'pag may ka-date ako kasi yung ka-date ko, ayaw kumain sa food court. Parang parang gano'n, parang Pero alam mo ngayon dati Oo. ganyan nga, totoo nga yan, yung mga babae, ayaw nilang kumain sa food court. Kasi yung Oo, misis parang ko gano'n din, eh. Nung nakaraan, sabi ko, "Tara dito tayo kumain, oh." Yung restaurant puno, oo, tapos yung oo. restaurant na kakainan namin, meron silang kiosk sa food court. May oo. So, Same same food, restaurant, same oo. restaurant lang, oo. Sabi ko, "Sa food court lang tayo, ayan, oh, walang pila." Sabi niya, food court, eh." Ayoko dun sa food court. Sabi ko pero ngayon okey na. Dati kasi inaasar ko lang siya na parang, "Wow, ayaw sa food court, laki sa Forbes." Pero yun, may mga ganong instance na parang sa'kin hindi nila nage-gets na tayo, tinatanong na lang natin sila kung saan nila gusto, para sabihin nila sa'tin kung saan nila gusto. Kung saan And talaga tayong mga lalaki, hindi tayo mga selfish creatures na, i intentional ah mo bang minamali? Intentional mo ba nagsasabi ka na ng mga random oo. restaurant O kaya na sasabihin ko ganito, kasi ay meron siyang alam na favorite kong kainan oo, na Bombay Foods oo. na nakakadiri yung kainan, na alam ko ayaw niya dun. Sasabihin ko, "Oh, gusto ko dun tayo sa Top in Town." Sabi, "Ayoko dun, eh." "Okey, sige saan mo ba gusto?" Sabi ko kasi ako, kahit anong sabihin mo sa'kin kung saan mo gusto, kakain Makakain ako ka diyan, dun. kahit Oo, saan yan. Basta oo. alam ko masaya ka. And tayong mga lalaki ganun talaga kasi tayo. Well, most of us, ano tayo, eh, gusto natin, pini-please natin yung mga partner natin, Oo. na masaya tayo na, eto ako, I really mean this na masaya ako pagka nakikita kong masaya yung asawa ko, masaya yung mga anak ko. Enough na Hmm. yun para sa'kin, eh, wala na akong pakialam na yung para sa'kin. Eto puwera biro 'to, yung mas inuuna ko yung ano nila, eh, yung kapakanan nila. Baka Oo. siguro yun yung nature nung lalaki, eh. Inuuna mo yung well-being and welfare nung pamilya mo. Depende yun, I mean, siguro oo, yun yung nafi-feel mo. Ako, ganyan din pero may footnote sa'kin na uunahin kita kasi alam ko na inaasikaso mo din ako, gano'n. Ah, At inaasikaso mo din yung mga anak natin kaya in mm. return, aasikasuhin kita ng sobra-sobra, gano'n. Ako kasi siguro baka nakikita ko na kasi na gano'n naman yung ginagawa niya, eh. Kaya binabalik ko na lang din na ano, gano'n. Eto may comment dito si Kian na naman ng Topak and Tantrums. Pakinggan ninyo 'yan, kasi maganda yung podcast niya, nakikinig din ako niyan. Tsaka mag-comment kayo sa kanila. Kaya madaming natitibo dahil sa mga remarks ni Krista. Tangina gago 'to. Ta's ayun daw, may mga revelation ka daw ng mga dating ano mo, Ingo,
Sa Hindi, food yun court yung daw. ano, yun yung mga lumang-luma pa. At saka ano, yun din, comment din ni Francine Acosta na since women are often indecisive and emotion based, it's nice when a man can take charge. Kaya minsan talaga yung mga babae mas nai-inlove sa mga older guys eh. Kasi mas in charge yung mga older guys kaysa mga kabatch ng mga babae. Which sa tingin ko, ibang topic na yan. Oo. Pero alam mo, sa tingin ko na Tristan na mag-a-agree kayo ng misis mo, pare, yung Ketorific, yung mga products sa Ketorific Ay, PH, oo. Terrific PH. Yan dapat kagad 'pag sinuggest ko sa misis ko yan, dapat kaka ano niya yan, kakain yan. kakain yan. Tsaka lalo na kapag sinabayan mo yung kape yan galing sa Origins M&L. Oo, Origins MNL yan. Ano yan, makikita ninyo yan sa Lazada. Tapos yung Catorific, puwede ninyo yang orderin sa ano, sa Facebook or sa Grab. Nasa Grab na rin Oo. yan, Kaya Catorific PH. kung ako sa inyo, umorder na kayo ng marami sa sa Ketorific PH tsaka sa Origins M&L kasi pag napasa na yung VAT sa mga online services, magmamahal yan. Oo nga. Oo, 'di ano yan, totoo yan, yung, um, Origins MNL may podcast din yan, si Vince. Yung The Bro din, pakinggan ninyo yan, The Bro din podcast. Pero ito, gusto ko lang din sagutin 'tong yung, "Since women are often indecisive and emotion-based, it's nice when a man can take charge." Yan, binasa ko siya sa boses ni Francine. Ganda. So, ano, sasagutin ko rin yan na parang, "Oo, sige gusto mo rin." Minsan naman gusto namin mag-take charge, eh. Kaso tangina ang arte niyo, eh. 'Di ba? Parang minsan ayan, pinakyu na ako. Minsan kasi parang tina-try mo mag-take charge, sasabihan ka naman, kontrabida ka masyado, 'di ba? May mga gano'n, eh, may mga kontrabida ka, eh, ito yung gusto ko, eh. Minsan Mahirap yung gusto mo balance mag-take ba? charge, hindi ka naman makapag-take charge. Kasi parang sala sa init, sala sa lamig. Diyan yung darating yung yung pinag-usapan natin dun sa itanong ko muna sa misis ko na baka naman may mga previous na decisions ka na hindi siya nag-agree. Siguro ano, eh, oo nga 'no, tama din 'no, may mga gano'n din, eh. Yun nga, may mga Oo, minsan na ito kunyari, um, kunyari sa bahay lang, kunyari dito, oo. sabihin ko, "Gusto ko ganito yung puwesto ng bahay, gusto ko ganito." Sabi niya, "Hindi, pangit yan." Tapos sabi ko, "Hindi, tama yan, ganito dapat yan." Nakita ko yan sa Mag-aaway na kayo. Naruto. So, mag-aaway na kayo. Tapos, gusto ko mag-take charge, eh. Gusto ko Oo. mag-decide, eh, ito yung naging desisyon ko, eh. Pero nag-aaway kami. Minsan, ang ginagawa na lang ng lalaki, you step back and let her take charge. Kasi parang kumakawala siya, eh, tapos pabayaan mo na lang siyang magkamali. Tapos Oo. pagka nagkamali, nandun ka to pick her up, hindi para sabihin na, "I told you so." To pick her up para tulungan maka-recover ulit. Parang gano'n. Ewan ko, sa'kin gano'n lang yung ginagawa ko, eh. Parang, "O sige bahala ka, yan yung gusto mo, eh. Eh, di ikaw." Tapos pagka nagkamali, di okey, nandun ka lang din. So anyway, yun lang. Na-trigger ako dito Naku, kay Francine, eh, patapos na tayo, eh. naku may experience ako sa ganyan pero saka na natin pag-usapan. Oh, Pero, ano, basta yun nagva-vary din yun sa sa sitwasyon na. So, sa sinasabi ni Tristan, okey yun. Pero siguro kung matagal mo nang ginagawa yung paglilinis ng kalat, mag-asawa ka din, eh. dito na natin tapusin 'to, Indo, Oo. kasi baka kung saan tayo mapunta dito. Baka bigla tayong mag-trauma dump dito. Pero yun, and
wala naman tayong mga i-shoutout na ano. Siyempre DNA Dermatology, yan pa rin, Hmm. puntahan ninyo yan. So, nasa Lipa yan, pero nakasarado yata yung clinic na, nasa Japan sila ngayon, nakita ko sa Instagram. So, Nasa yun. nga 'no, nasa ay, tsaka ano, kung nag-enjoy kayo dito sa episode na 'to, huwag niyong kalimutan mag-follow sa aming Spotify at i-share niyo naman sa mga kakilala niyo, itong podcast na 'to na hindi lang tungkol sa parenting, pati sa mga relationship and anything na related sa, family. Oo, and sa mga kalalakihan. Tsaka ano din, kung nagustuhan ninyo, idadagdag ko lang, i-share ninyo sa Instagram ta's i-tag nyo kami. Ang IG Oo. namin @Tatayhood Podcast. Ta's i-tag nyo kami ni Ingo. Ako ang Instagram ko ay napakadali, @Tristan Ting sa Instagram. Ta's si Ako Ingo, is Ingomar83. yan, Ingomar83. Follow nyo kami sa mga socials namin para magmukha kaming legit 'pag may nagtanong ilan na yung followers namin kasi nakakahiya, eh. So, dito na natin tapusin 'to. Ayun, so maraming salamat mga papa. Salamat mga papa.